Jewel's POV. Literal na di nakatulog si Jewel matapos makita ni Anton sa Jasmine. Mabuti na lang nagkaayos na sila ni Floyd, kung hindi, isa pa yung pinoproblema niya. Someone rang the bell. Ani Floyd na ayaw pang umalis mula sa pagkakayakap sa kanya. I'll check it out and see. I'll wake you up once breakfast is ready. Tumikim ito at ayaw pa siyang pakawalan, ngunit walang nagawa nang kinalas niya ang yakap nito. Agad niya ring sinuot ang kanyang roba. Nakakaya naman kung haharap siyang naka-nighties lang. Humihikab pa siya dahil sa antok nang silipin mula sa peephole kung sinang bisita, kaya lang wala siyang nakita. Kunot ang noong binuksan niya ang pinto. Tanging isang cup ng kape ang naroon at may nakadikit na papel sa cup. Mabilis niyang kinuha ang kape, tuminga sa paligid bago tumuloy sa loob. Nagtataka pa siya kanino galing yun kaya't agad niyang inalis ang papel na nakadikit at binasa. I will be your next neighbor and we might end up being neighbors with benefits. Put those legs on my shoulder and scream on me. Napanga siya sa nabasa bago tinignan muli ang papel. Kung may nakasulat bang pangalan pero wala. Binuksan niya na lang ang kape talos tulos siya sa kinatatayuan. Matapos mapagtantong espresso yon. Ayaw niya isipin kay Anton galing yon, ngunit siya lang ang suspect niya ngayon. Don't tell me lumipat siya dito. Di makapaniwalang tanong niya sa sarili. Pero bakit naman siya susundan? Galit ito at malabong itong nagbigay ng kape. Pero bakit naman kasi espresso? Muli niyang binasang papel ngunit mabilis yung nalukot matapos marinig ang mga yabag ni Floyd. What's that? Huh? Coffee? I don't know who gave me this one and I'm not going to drink it anyway. I'm allergic to espresso. Hindi siya sa kape allergic. Sa taong mahilig sa espresso de aber, nakabunto ng allergies niya. Kumibit balikat naman to at hinayaan siyang itapon yon. Sinabay niya rin sa basurang papel, mahirap na at baka mabasa pa ni Floyd. Sabay silang nagtungo sa kusina at naghanda ng almusal. Pinilit niyang pasiglahin ang sarili para lang di nito mapansin na okupado ng kape at papel ang isip niya. Mommy, can I go again with you? I wanna watch you. Ani Jasmine na kumakain ng cereal. Nabitin sa ere ang tinidor niyang may bacon at nilingon ng anak. Ayaw niya na tong isama. Ayaw niya nang makita to ni Anton. But baby, kids are not allowed. You should bring her. She'll be alone here if not. Singit ni Floyd na nag-slice ng ham sa plato. Huh? Why? You're here, Floyd? Nagangat to ng tingin at bumuntong hininga. Well, I need to go back to the States now, babe. I booked a ticket last night. I need to attend my business. I thought we would just stay here for this, but unfortunately, your project is taking too long. Bumagsak ang balikat niya at di maiwasang malungkot. Ang gusto pa naman niya, sabay-sabay silang babalik sa States. Sa totoo lang, ayaw niya nang magtagal pa sa bansa. Don't you want to wait for me? I will end the contract. Pakiusap niya. Shh, it's okay. I trust you. I will wait you there and I will call you from time to time. Remember, we still need to get married. Do not break my trust, Jewel. Madiing bigkas nito sa dulo. Alam niya kung anong tinutukoy nito at hindi siya para balikan pa si Anton. Kasal na yon kay Margie. Pareho silang nalungkot ni Jasmine nung magbiyahe papunta sa States. Gusto niya nga sana ihatid sa airport si Floyd pero may schedule siya ng photoshoot. Para naman kayong pinagbagsakan ng langit at tupa mag-ina, puna ni Fufu. Hindi yata makapagtrabaho na maayos ngayon. Bumalik na sa States si Floyd. Kailangan na niyang asikasuhin ang mga negosyo niya. Mabigat niyang kwento. Eh di maganda, wala nang mananakit sa'yo. Plus, makakaharot ka pa. Di siya makapaniwalang nilingon ito. Fufu, wag mo siyang itulak sa kasamaan. Bakit naman kasi sinagot-sagot mo yan si Floyd? May chance pa sana kayo ni Anton na hindi ka-engage. Fufu, kasal na ang taong binabanggit mo. Pagdedein niya. Napailing na lamang siya. Kahit pa malayo si Floyd, hindi niya kaya magtaksil dito. Ang bigat nga ng pakiramdam niya na umalis na ito. Pagdating tuloy sa shoot, ilang beses silang umulit. Hindi na nga niya masundan kung saan nagpupunta si Jasmine. Huling kita niya rito, kausap nito sila Maris. 5 minutes break. Imporma ni Anton bago tumayo mula sa pwesto at umalis. Agad siyang umalis sa setup nila sa loob ng studio. Hinanap niya si Fufu. Nahuli niya tong nag-chat at nakangiti pa ang peste. Sa Jasmine, nasaan? Gulat tong napaayos ng upo. Ha? Di ba kasama ni Maris? Pinaning kita niya to ng tingin. Akala ko ba nakahanap ka na ng nani? Bakit kasi hindi mo sinama? Kapag nawala ang anak ko, isusumpa kung mawawalan ka ng kaligayahan, Fufu. Sira, wag ganun. Tsaka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Gusto naman siya ng lahat ng staff eh. Nandun na ang kape mo. Uminom ka na't mabilis lang 5-minute break.
Inirapan niya to at di pinansin ang kapeng tinuro nito. Baka mamaya espresso pa yun at matroma lang siya. Inikot niya ang studio at pinagtanong sa mga kasama niya sa Jasmine. Ala, sorry Miss Jewel, akala ko po. Ikaw ang pinuntahan kaninang sinabi ni Sir Anton na 5 minutes break? Ani Maris na napangiwi. Umawang ang labi niya at di maiwasang kabahan. Wala naman kasing lumapit na Jasmine sa kanya. Kinakabahan pa siya na baka lumabas yun at maligaw sa malaking studio. Agad lumapit sa kanya si Fufu na mapansing balisa siya. Ia-alerto ko mga guard sa labas at baka lumabas si Jasmine. No need, she's with me. Sabay silang napalingon sa entrada ng mini studio kung nasaan sila. Nahigit ang hininga matapos makitang buhat ni Anton sa Jasmine. Ngiti-ngiti pa ang anak niyang nakakapit sa balikat ni Anton. Mommy, Uncle Guapo bought me ice cream. Tinaas ang hawak na cone ice cream. Aba, nauto agad ang ex-lover mo. Lakas mo ka, Uncle Guapo. Bulong-bulong ni Fufu sa gilid niya. Pinirami niya ang labi at kahit ayaw niyang lumapit kay Anton, napalapit siya. Makuha lang sa Jasmine. Baby, you're heavy. Come down here. Panguuto niya, ngulit umiling ito. No, Mommy. Uncle Guapo is strong. He can carry me the whole day. Ngumisi ang anak habang si Anton umangat din ang gilid ng labi. Mukhang magkasundo ng dalawa at mukhang komportable ng anak niya kay Anton. Jasmine, your Uncle Guapo will go to work. Paalala niya. Nope. He said it's fine, Mommy. He will show me how he works. I'm interested, by the way. Di na talaga siya natutuwa kaya namewang na siya. Mukhang wala naman din pakialam si Anton dahil makahulugan lang tong umisi. Let's go back to work. 5 minutes is over. Tumalima lahat sa loob pero siya ay nanatiling nakatayo. Nilagpasan nga lang siya ni Anton. Buhat pa rin ito si Jasmine nang bumalik ito sa pwesto. Nasa kandungan nito ang anak niya at tinuturo ang monitor. Wow! These are all my mom's pictures and videos? Dinig niyang tanong ni Jasmine kay Anton. Napailing siya at tinakinig sa sagot ni Anton. Bumalik siya sa gitna at kahit subukan niya mag-focus, hindi niya magawa. Naagaw ang atensyon niya sa mga tawa ni Jasmine at pangiti ni Anton sa anak niya. Talaga yatang nahuli na nito ang kiliti ng anak niya at ayaw nang umalis sa kandungan nito. Excuse me, I need 5 minutes break for Jewel. Ani Fufu na nakiusap kay Anton. Nagtataka pa siya pero nang makitang tumango si Anton, siya na ang lumapit kay Fufu. Bakit? Your father, Melvin Carrillo, wants to talk to you. Inabot ni Fufu sa kanya ang cellphone. Nagdadalawang isip siya kung yun ay kukunin, ngunit si Fufu na mismo ang naglagay sa palad niya. Lumayo siya sa mga kasama niya habang dinikit sa tenga niya ang cellphone. Jewel, panimula ng ama niya. Alam niyang problema ang balita nito. Matagal na silang walang balita sa mga ito at himala ring tumatawag dito. Dad, mahinang bigkis niya. Huminga at lumalalim mula sa kabilang linya. If it's not too much, I want to talk to you personally. Lumunok siya at kinunot ang noo. I don't have much time. Just tell me now. Medyo lumamig ang boses niya. Natahimik ang ama niya sa kabilang linya. Akala nga niya di nasasagot ngunit mulitong nagsalita. My company is near bankruptcy, anak. Save it, please. Pagmamakaawa nito at napakayom sa kamao niya. Sa kabilang banda. Humingi si Jewel ng 2 araw na leave. Himala ng langit na pumayag si Anton sa sinabi ba nito na hindi niya kailangan ng presensya niya sa sunod na shoot. Ang kapal, diba? Kung di lang siya problemado, papatulan niya sana to. Pero di niya na lang pinansin dahil binigyan siya ng problema ng kanyang ama. Ngayon natapos na ang 2 araw pero hindi pa rin siya nagpupunta sa mansyon para kausapin ang ama niya. Yaya Melly, my Uncle Guapo is so handsome. I'm single and ready to marry. Sagot ni Yaya Melly. Napailing siya sa usapan ng dalawa. Isa pa yung problema niya. Bukang bibig ni Jasmine si Anton kahit na 1 araw nga lang nitong nakakasama. You will fall in love with him, Yaya. He is every girl's dream. Napangisi siya sa narinig mula sa anak. Agad niyang sinara ang lipstick na ginamit at kinuha ang bag niya. Baka kung saan pa mapunta ang usapan ng dalawa. That is enough, Jasmine. Let us visit your tita, Nina. Aniya sa akin bago binalingan si Yaya Melly. Huwag kang maniwala dito, Yaya. Hindi gwapo yung uncle nito at saka kasal na. Bulong niya sa nani. Napakamot sa batok ang ginang. Ma'am, ang hirap pong kausapin ng anak ninyo. Mauubos ang dugo ko. Mahina siyang natawa. Kung siya lang, mas gusto niyang turuan ng Tagalog si Jasmine. Pero hindi na dahil wala naman siyang balak magtagal sa bansa. Sinama niyang dalawa tungo sa dati niyang coffee shop.
Buti nga at matyaga si Nina na mag-manage. Hindi na rin naman siya interesado sa negosyo kaya't binigay na niya sa kaibigan. Nasa entrada pa lang sila ng pinto, kitang-kita niya na ang tuwa nito. Tumalon-tulon to at halos malaki ang mata niya matapos makita ang umbok sa tiyan nito. Buntis ka? Gulat niyang tanong nang makalapit. Namiss kita, Jewel, grabe. 2 years din kitang di nakita. Imbes ay sagot nito sa kanya at saka siya niyakap na mahigpit. Kulang na lang di siya makahinga sa yakap nito. Di rin yata siya balak pakawalan kung di lang nito nakita sa Jasmine. OMG, my virtual inaanak! You're so big girl na, baby Jasmine. You were just small before but look at you now. You're so big and very pretty like me. Pagkausap nito sa anak niya. Nasa po niya ang noo habang si Yaya Melly napahagikik. Si Jasmine naman ngiti-ngiti sa virtual ninang niya. Kinuha niya kasi itong ninang noon kahit sa video call lang sila nag-uusap. You look gorgeous, my virtual ninang. And oh, you have a ball in your stomach? Namilog ang mata ni Jasmine at tinuro ang tiyan ni Nina. Baby girl, that is a baby. Si Yaya Melly na ang sumagot. What? No, Yaya. The baby won't breathe inside the tummy. Reklamo nito. Ninang, get your baby out of your tummy, please. Pagmamakaawa nito na ikinanganga niya. Laglag ang panga niya sa usapan ng tatlo. Mukhang kainin niya pa nagmanang anak niya kesa kanya. We cannot remove my baby. My baby will be gone. Do you want my baby gone? Malungkot na paliwanag ni Nina. No, Ninang, but the baby cannot breathe. Napabugas siya ng hangin. May stress yata siya sa tatlo. Hinayaan niya magpaliwanag si Nina sa anak niya. Gumawa lang siya ng kape para kay Yaya Melly at shake para sa anak. Nang balikan niya mga to sa isang mesa, mukhang nagpaliwanagan ang anak niya. 3 more months and the baby will be born? Amazed na tanong ng anak niya. Yes, my dear. We will visit your virtual ninang after that, but for today, let me just talk to her privately, okay? Singit niya. Yes, Mommy. Sumunod naman sa kanya si Nina nang bumalik siya sa counter at umupo doon. Ngayon mo lang ako binisita. Nakakatampo ka, Jewel. Nabusy ako sa project. Mabuti pa nga hindi ko na lang tinanggap yun. Umupo siya sa high stool at sumimsim sa kapeng ginawa niya para sa kanya. Ano mo bang si Anton ang founder ng wine company? Nakangising tanong nito. Napatigil siya at napaharap sa kaibigan. Alam mong siya ang founder pero hindi mo sinabi sa akin? Balik tanong niya. Ngumisi ito at sumandal sa counter. Gusto ko kayo magkita eh. Ninya naman, kasal na yung tao at ikakasal na rin ako. Wala ako nabalitaan na kasal na siya. Ang alam ko lang wala siyang nakarelasyon matapos mong lumayas ng bansa. Sarkastikong paalala ng kaibigan. Nangunot ang noon niya pero ayaw niyang maniwala doon. Alam niyang ipipilit ng ama niya na ikasal si Anton at Margie. Nagtataka siya kung ba't di sila tumingin ng tulong kay Anton para sa kumpanya, ngayong manugang na nila ito. Huwag na natin pag-usapan si Anton, ilagay na natin sa limot. Sinong ama pala niyan? Tukoy niya sa pinagbubuntis nito. Ngumitito at hinampuls ang umbok sa tiyan. Si Carding, yung tambay sa kanto? Pagmamalaki pa nito. Muntik na nang maibuga ang kape sa sagot nito. Ano? Akala ko ba gusto mo ng afam? Wala akong chance sa afam, Jewel. Isa pa, cute naman si Carding eh. May dimple pa. Ay, sinubukan lang namin ng isang gabi. Naging 2 gabi. Tapos nagustuhan namin. Naging gabi-gabi at voila, buntis na. Natatawang kwento nito. Pinaningkitan niya to ng tingin. Ninya, bibig mo. Umingos to. Song, inggit ka lang. Wala kang kaharot every night. Bakla yata yung si Floyd eh, araw-araw ka namang kasama. Di ka man lang magawa ng baby? Nina, change topic na. May timping bulong niya. Di naman to nakinig. Kung si Anton yan, gabi-gabi kang sisigaw malamang. Napapikit siya na mariin at sinapo ang noo. Pagi talaga tong kasama ni Fufu, magkapareho ang tingin kay Floyd. Gentleman lang si Floyd. Hindi yun gentleman. Pangit ang gentleman, di marunong sa kama. Ninya naman, tigilan mo na nga. Humalakak ito bigla. Bumuntong hininga na lamang siya. Humihingi ng tulong si Daddy, bagsak na raw ang kumpanya. Di niya mapigil ang kwento dahilan para matahimik sandali ang kaibigan. Ayoko silang makita at ayoko sanang tumulong. Pero naaawa ko kay Daddy. Alam kong mahal niya ang kumpanya. Patuloy niya. Medyo gumaan ang pakiramdam niya ngayong may nasabihan siya. Ang dali ng problema mo? Napaangat siya ng tingin kay Ninya at nakangisi na to sa kanya. Isang malaking kumpanya yun, Ninya, na bankrupt. Kulang pang buhay ko para lang maisalba yun. Mas lalo tong umisi. Dumukwang at tinapat sa bibig sa kanyang tenga. Sis, isang gabi lang yan kay Anton.
Kailangan mo lang gawin, humiga sa kama niya. Makahulog ang bulong nito. Nakilabot siya sa suhestyon ni Nina. Di naman sa nag-iinrate siya pero hindi niya gagawin yon. May boyfriend siya at may asawa naman si Anton. Yang suggestion mo ang tatapos sa akin, Nina. Maniwala ka kapag lumapit ka kay Anton, isang pitik lang yan ang daliri niya, lalakas ng kumpanya ninyo. Wala man ngang 1 taon pero napaka-successful na ng winery niya. Pagmamayabang nito. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kung asawa na nga to ni Margie pero walang naitulong, ano pang silbi kung lalapit siya? Hindi na. Kakausapin ko na lang ang daddy ko. Sa iba na lang siya magpapatulong. Aalis na rin naman ako ng bansa. Dito muna sina Jasmine para ipasusundo ko sila mamaya para makauwi. Pinipilit pa ni Nina ang sariling suhestyon ngunit hindi siya nakinig. Mas pinili niyang magtungo sa mansyon ng kanyang ama. Nasa tapat na lang ng gate, nakita niya nang paalis ng katulong. May bitbit pa tong malaking bag. Si Mr. Melvin Carillo po nasa loob ba? Nagangat ng tingin ng kasambahay na namumula ang mata. Marahil ay sa pag-iyak. Nasa loob po, ma'am. Pinalayas po ba kayo? Pumirmi ang labi niya matapos maisip na baka pinalayas to ng mama ni Margie. Mabilis tong umiling. Hindi, ma'am. Nagbawas po sila ng empleyado. Huli na nga po ako eh. Hindi ko alam saan ako pupulutin ito. 4 pa naman ang anak ko. Muli tong umiyak bago sila iniwan doon na nakaawang ang labi. Talaga bang naghihirap ng ama niya? Agad siyang tumuloy, total wala naman katulong na pagbubuksan siya. Ramdam niya ang katahimikan ng mansyon. Paglingon niya pa sa hardin ay halos lanta na ang mga bulaklak doon. Jewel! Napalingon siya sa pinto matapos marinig ang boses ng ama niya. Natigilan siya na matitigan ito. 2 taon lamang ang lumipas ngunit pakiramdam niya ang laki na ng itinanda nito. Dad! Nag-alinlangan pa siyang lumapit. Ngumiti ito pero ramdam niyang malungkot pa rin. Tumuloy sila sa sala. Nagtaka pa siya nang walang marinig na kung ano. Mukhang wala rin doon ang mama ni Margie. Walang kabuhay-buhay ang mansyon. Wala po ba ang asawa ninyo? Wala, iha. Pinapunta ko muna sa bahay ni Margie. Nandun siya at kasama ng mag-asawa. Baka kung ano pa mangyari sa kanya kapag nalaman niya na kukunin na ng bangko ang mansyon. Hindi siya nakakibo. Kung ganon, pinakasalan nga ni Anton si Margie. Bakit di po tinutulungan ng asawa ni Margie? Takang tanong niya. Bumuntong hininga ang ama niya. Ayoko makisali pa siya, Jewel. Sapat nang siyang nagbibigay ng luho ni Margie at ng tita mo sa ngayon. Ano nga ba ang gusto mong inumin? Nangunot ang noon niya. Papayag pa si Anton ng ganoon? Hahayaang bumagsak ang kumpanya ng father-in-law nito? Hindi na po, di rin ako magtatagal. Kukuha ko kayo ng katulong at ako na magbabayad. Sasagutin ko rin po ang groceries at ihahanap kayo ng apartment sakali mang kunin ng bangko itong mansyon. Tuloy-tuloy niyang bigkas. Malungkot na umupo ang ama niya sa sofa. Hindi mo ba ako tutulungan sa kumpanya? Wala lang naman nagmamanage noon kaya bumagsak. Pero kung pagtutuunan mo ng pansin, lalakas muli yun. Pinirimin niyang muli ang labi at umiwas ng tingin. Hindi po ako magaling sa negosyo. Hayaan niyo na. Kaya ang gastusin niyo ang problema ninyo, sasagutin ko na. The company is my legacy, Jewel. And the company is yours. Mabilis siyang napaharap dito. What do you mean, Dad? Di naman sa interesado siyang malaman na para pala sa kanya ang kumpanya. Pero ayaw niyang sinasabi nito yon para lang bigyan siya na malaking responsibilidad. I told you before na pag iniwan mo si Anton, ibibigay ko sa iyong kumpanya. It's yours, Jewel, and I'm guilty that it's now bankrupt. Even before you came back here? Natulos siya sa kinatatayuan. Di niya matanggap na gano'n ang paliwanag nito. I cannot do anything with that, Dad. I'm sorry but I will go back to the States soon. Tutuparin ko ang pangako kong susustentuhan ko kayo pero wala akong may tutulong sa kumpanya. Jewel, please, save the company. I'm begging you, magaling ka sa negosyo. Do not let our employees lose their jobs. Maraming pamilyang umaasa sa kumpanya, anak. Think about them, please. Hindi siya nakakibo. Di rin siya nakabigay ng matinding sagot. Umalis na lang siya sa mansyon at sinabing pag-iisipan niya pero naiiyak siyang wala naman talaga siyang magagawa. Coffee shop lang ang naging negosyo niya. Ano namang malay niya sa pamamalakad sa isang malaking kumpanya. Sumakit lang ang pakiramdam niya. Balak niya mag-inom ngunit nakatanggap siya ng mensahe kay Fufu na kailangan niya mag-attend ng launching ng wine ni Anton. Sinabi pa nitong nasa kondo na ang gown niya at sina Jasmine. Umuo na lang din siya, total gusto rin naman niya na mag-inom.
Dumiretso siya sa kondo para makatulog na at hindi na siya magmukhang payat sa event mamayang gabi. Sumobra pa nga yata siya sa tulog. Kung hindi pa siya ginising ni Jasmine ay hindi niya naalala ang launching. Agad niyang inihanda ang pulang gown. May mahabang slit pa yon sa gilid na maghahantad sa hita niya. Chubby siya pero hindi naman nakakasawang tingnan ang hita niya. "Mommy, can I go with you? I wanna see Uncle Guapo." Nagpapaawa pa to sa harap niya habang naglalagay siya ng makeup. "No, baby. Yaya Melly will be here with you. Sleep and I'll be right back here even before morning." Inagkan niya to sa pisngi bago nagpatuloy sa pag-aayos. Pinilit pa siya nito muli, ngunit walang magawa nung paalis na siya. Inabili na lang ang anak kay Yaya Melly. 2 hours lang naman kailangan ng presensya mo, Jewel. After that, uuwi na tayo. I already asked Mr. Montero for another day off. Pumayag naman. Imporma ni Fufu nang nakabiyahe na sila. Tumikwas ang kilay niya. Himalang di naghihigpit si Anton gayong ayaw nitong sinusunod ang kontrata. Ilang shots lang naman ang kailangan mong inumin. Di mo naman kailangan ubusin ng alak. Paalala ni Fufu sa kanya na makarating sila sa venue at bago maghiwalay ng landas. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Agad na lang niyang pinaski ang malaking ngiti sa labi nito na sa mga tumatawag ng atensyon niya. Namangha pa siya kung gaano ka-elegante ang lugar. Agad niyang hinanap ang waiter na may bitbit na tray ng wine glass. Kumuha siya bago ngumiti sa ilang nakatingin sa kanya. "Miss Jewel, I collected most of your magazines. At grabe, bilili ko halos lahat plus size na damit." Kwento ng isang ginang lumapit sa kanya. Halatang mayaman ba sa diamanteng hikaw nito? Halos lahat ng bisita roon mayaman. Natutuwa siya may tumatangkilik sa mga damit na ini-endorse niya. "Thank you so much po." Humiling pa to ng selfie bago siya pinakawalan. Di pa man siya nakakalayo narinig niyang nag-uusap ng iba. Walang dumating sa mga karilyo? Napatigil siya matapos marinig iyon. Dinig niyang may tumawang matandang lalaki. Bagsak na ang mga karilyo. Malabang makabawi pa sila. Malamang walang mukhang maiharap si Melvin Carillo. Wala pa man ding kwentang anak nitong modelo. Laos na di marunong sa negosyo. Nagpantig ang tenga niya sa narinig. Gigal niyang naikayom ang mga kamao. Gusto niyang sumagot at ipagtanggol ang daddy niya at si Margie, ngunit pinigal niyang sarili. Pinagdiskitahan niya ang alak at ilang beses na nang hingi sa waiter. Masarap naman talaga yon pero sobrang nakakahilo. Nagdidilim na ang paningin niya sa alak. Dinagdagan pa ng mga naririnig niyang bulungan at pag-uusap patungkol sa pamilya niya. Lalo lang siyang nanggigil. Galit nga niyang binalik sa waiter ang wine glass ngunit kumuha rin siya ng bago. Saktong iinom siya na may umagaw nun sa kanya. Napalingon siya para lang makita si Anton na nilagok ang wine. "That's mine." Madiin niyang bigkas. "It's mine. Stop drinking. You're already drunk, Jewel." Madiin ding po na nito. Inirapan niya ito at mukhang kukuha muli sa paparating na waiter ngunit hinila ni Anton ang palapulsuhan niya. "Bitiwan mo nga ako." Pilit niyang binawi ang kamay. "Don't shout. I will send you home. You're drunk. Maraming lalaki sa loob at baka mapahama ka pa." Maanghang nitong sermon. Napatawa siya pero nadala pa rin siya nito sa parking lot ng venue. "Peste ka. Hindi ba yun ang gusto mo? Ang mapahamak ako at masaktan?" Isa pa nasa loob pa si Fufu. "Fufu is already with a guy." "Not true." Sabay kaming umuwi. "Isa pa umiinom pa ako. Huwag mo na akong pigilan." Malakas ang loob niyang sagutin si Anton, lalo pa at lasing siya. "Umuwi ka ron sa asawa mo. Baka awayin ako nun." Tukoy niya kay Margie. Binitawan nga siya nito ngunit nagulat siya nung itulak siya ni Anton. Kaya't bahagyan dahilan upang mapasandal siya sa isang sasakyan. Sa lubong ang galit itong tingin. "Fine, I will go back home to my wife but I need to do this first." Malamig nitong bigkas bago siya biglang binuhat na parang sako. "Ibaba mo ako, Anton." "Ano ba, Anton? Ibaba mo ako." Ilang beses niyang hinampas ang likod nito, ngunit hindi ito natinag. Muntik pa siyang mauntog nang basta na lang siya nitong isakay sa passenger seat ng sasakyan. "Tabi, hindi pa ako uuwi?" Sinubukan niya itong itulak, ngunit mabilis itong nilagay ang seatbelt niya at naisara ang pinto. Nang subukan niyang buksan iyon, ayaw magbukas. Nakita niya na lang na pasakay na si Anton sa driver's seat. "Behave or I will not send you home." Pagbabanta nito bago paandarin ang sasakyan. Sa lubong ang galit nitong tingin. "Fine, I will go back home to my wife but I need to do this first." "Behave or I will not send you home." Galit niya itong tiningnan.
Walang pakialam kahit na magmukha pa siyang bruha dahil sa magulong buhok niya. Hindi pa ako uuwi. Kay Fufo ko sasabay, ibaba mo na ako. Di nito pinansin at minaniobra lang paalis ng venue ang sasakyan. Masakit ang loob niyang sumandal sa upuan. Malabong ibaba siya nito. Ibaba mo na lang ako sa may sakayan. Masakit ang loob niyang sumandal sa upuan. Malabong ibaba siya nito. Ibaba mo na lang ako sa may sakayan. Kaya kong umuwi na mag-isa. You're drunk, Jewel. At nakalimutan mo yatang supermodel ka. Bahala na. Hindi ko alam ang address ko. Gisingin mo na lang ako kung mahahanap mo. Kita niyang umangat ang gilid ng labi ni Anton. Sleep well. Mabigat siyang bumuntong hininga. Di naman siguro siya nito kikidnapin, di ba? Gisingin naman siguro siya nito kapag di nahanap ang address niya, di ba? Hindi niya na ito kinausap. Nagmokmok na lang siya sa harapan ng bintana. Ang dami niyang nainom at nagsisimula ng sumama ang pakiramdam niya. Pagpikit niya, nahulog siya sa malalim na pagtulog. Sa kabilang banda, hindi sigurado si Jewel kung gaano katagal siyang nakatulog, ngunit na magising siya, nakatigil na ang sasakyan. Ha? Saan mo naman ako dinala? At your address. Simpleng sagot ni Anton. Napakurap siya at napatitig sa labas ng bintana. Napagtanto niya na nasa parking lamang ang condominium building kung nasa ng condo niya. How did you know? Stalker kita? Kumunot ang noo ni Anton at kinalas lang ang sariling seatbelt. Bumaba ka na. O baka gusto mong ihatid pa kita sa mismong condo mo. Napaayos siya ng upo at agad kinalas ang seatbelt niya. Hindi nito pwedeng malaman kung ano bang floor ang condo niya. Hindi na. Aakit na ako. Umuwi ka na.